Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade, isang HR Generalist Officer, isang Safety Officer, and also a former First Aider. Ako po ay gumagawa ng mga video content patungkol sa tips sa trabaho, tips sa safety, tips sa first aid, at marami pang iba katulad ng pagtulong at pagbibigay ng serbisyo sa kapwa. A leader, a friend, and a servant. A proud member of Alpha Phi Omega Fraternity, samahan niyo po ako sa isang makabuluhang talakayan. Kung nais ninyo ng mga ganitong video content, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at i-click ang notification bell upang palagi kang updated sa ating mga videos. Tara at ating alamin, himayin at pag-usapan sa HR Ariel Super Yell TV. Akala mo ba kailangan mong makatapos ng college para kumita ng malaki? Paano kung sasabihin kung may mga trabaho sa Pilipinas na pwedeng magpasahod ng 30,000, 50,000 hanggang 100,000 kada buwan kahit wala kang bachelor's degree? Sa video na ito, ibabahagi ko ang ilang trabahong may mataas na kita, pati ang skills na kailangan para makapasok. Siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil baka nandito ang trabahong babago sa buhay mo. Welcome sa channel. Ako po si Mr. Jason Ariel Andrade. Kung gusto mo ng content tungkol sa trabaho, HR tips, career advice at labor law, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. So wag na po nating patagalin. Pang-sampu, delivery rider. Posibleng kita ay 25,000 to 60,000 kada buwan. Kung masipag ka at maraming bookings, pwedeng lumaki ang kita mo. Marami ring riders ang kumikita ng higit pa sa basic salary dahil sa incentives at tips. Number 9 naman po sa ating listahan ay ang call center agent. Posibleng kita 25,000 to 50,000 bawat buwan. Maraming BPO companies ang tumatanggap ng applicants kahit high school graduate o senior school graduate. Depende sa account at company. Kung mahusay ka makipag-usap at marunong sa basic English, malaking oportunidad ito. Number 8 naman po sa ating listahan ay ang virtual assistant. Posibleng kita 30,000 to 100,000. Hindi degree ang unang tinitingnan ng maraming foreign clients. Mas mahalaga ang skills tulad ng mga number 1, email management, number 2, data entry, number 3, customer support, number 4, social media management. Pang-pito naman po sa ating listahan ay ang sales agent or real estate agent. Posibleng kita, walang limitasyon. Sa trabahong ito, ang kita ay kadalasang nakadepende sa performance at commission. Kapag marami kang nabibenta, maaari kang kumita ng malaki. Number 6 naman po sa ating listahan ay ang heavy equipment operator. Posibleng kita, 30,000 to 80,000 kada buwan. Kung may test na training at lisensya, mataas ang demand sa construction at infrastructure projects. Number 5 naman sa ating listahan ay ang truck driver. Posibleng kita 35,000 to 80,000. Lalo na kung long distance, specialized o international ang biyahe, maaaring mas mataas ang sahod at benepisyo. Number 4, welder. Posibleng kita 40,000 to 100,000. Ang mga skilled welder, lalo na ang specialized certification, ay mataas ang demand sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Number 3 naman po sa ating listahan ay ang electrician o aircon technician. Posibleng kita 40,000 to 100,000. Kung may sapat kang karanasan at sariling mga kliyente, maaari kang magkaroon ng regular na proyekto at mas mataas na kita. Number 2, freelance video editor. Posibleng kita 50,000 to 150,000. Habang dumarami ang content creators at online businesses, lumalaki rin ang pangangailangan sa mga video editor. Kung mahusay ka sa editing at marunong gumamit ng editing software, malaki ang pwede mong kitain. At ang number 1 sa ating list ay ang freelance AI specialist or automation assistant. Posibleng kita 80,000 to 200,000 kada buwan. Isa ito sa pinakamabilis lumaking trabaho ngayong 2026. Maraming kumpanya ang naghahanap ng taong marunong gumamit ng AI tools
para sa number 1, content creation, number 2, customer support, number 3, workflow automation, number 4, research, and last but not the least, business processes. Hindi palaging college degree ang hinahanap. Mas mahalaga ang practical skills, portfolio, at kakayahang magbigay ng resulta. At syempre, bibigyan ko rin kayo ng mga bonus tips. Kung gusto mong magkaroon ng mataas na sahod kahit walang college degree, mag-aral ng in-demand skills. Pangalawa, kumuha ng TESDA o iba pang industry certifications. Pangatlo, gumawa ng portfolio ng iyong trabaho o projects. At pang-apat, patuloy na mag-upskill dahil mabilis magbago ang job market. Ngayong nakita mo ang listahan, ikaw naman ang tatanungin ko. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, alin sa mga trabahong ito ang gusto mong pasukin? I-comment mo sa baba. Kung gusto mo ng videos tungkol sa HR tips, career advice, salary gig, labor law, or in-demand jobs, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Muli, ako po si Mr. Jason Ariel Andrade. Maraming salamat po sa panonood.